yung benepisyo na 5%, 20 plus 12 ay personal at individual kay senior. Di ba? Kung kaya, kung ano ang pangangailangan mo, yun ang bigyan ng 20% discount. Huwag mo naman isali yung kapitbahay mo. Di ba? Kasi hindi yan ayon sa batas eh. Naaayon yung talagang sa'yo lang. Ngayon, nagkakagulo dahil sa sinasabi mong combo na yan. Kasi naka-promo na nga siya. Di ba? So, ang combo, pero yung Mara, ma-explain ko lang, yung promo na sinasabi ay dapat may DTI permit. Kasi kung walang DTI permit, dapat pa rin ni senior na magsabing, bigyan ako ng discount. Porque ba promo, hindi mo na ako bigyan ng discount. Bigyan mo pa rin ako kasi wala kang DTI permit. Di ba? Yun naman pala. So, yun. But, siyempre, pinag-isipan din ni merchant na etong benta ko, ginawa kong combo para marami ang maibebenta ko. Pero may solusyon kasi na binigay eh. Kung ilang slice yan, tapos si senior ay nagbili at si senior ay nagpakita ng card niya, edi kung 10 slice, isa ang may discount. Kung isa lang, di ba? Kung dala mo yung card ni Mrs. at may anak ka pang senior dahil talagang senior ka na, o di, kung sa 10, may tatlo, yung tatlo ang may 30% discount. Kaya ko po ito naitanong po, sir, kasi parang 4 days sa bulan nangyari yan. Nagwala yung isang senior, bakit daw siya hindi binibigyan ng discount? Kaya ko po gustong kayo po mismo magpaliwanag. Okay. So, dahil nangyari yan, sana ikaw ba yung nag-wild? Yung kapitbahay daw po. Kaya ko ginawa yan, dahil kung may reklamo, dapat may redress mechanism tayo. Yes. At sana po, Mara, mga kasamang seniors, magkaroon tayo ng guide, paano natin ireklamo to? Ang una kasing sabi ni Republic Act 9994 na pag may reklamo, doon sa OSCA. Nireklamo mo yung isang transaction sa OSCA, si OSCA naman ay gagawa ng paraan para masagot yung reklamo. Sa pamamagitan ng pagtawag ng pansin ng mga may-ari, merchants, tapos gagawin ang dialogue process, grievance system, lahat-lahat. Pag hindi ginawa ni Oscar, anong nangyari? So, gusto nating si NCSC ay i-furnish din ninyo ng kopya para pagdating ng panahon na walang ginawa, di ma-follow up natin si Oscar. Uy, Oscar, bakit matagal na ito? Gawa natin ang paraan. Alam niyo bakit? Si Oscar kasi empleyado ng gobyerno eh. Si OSCA officer, empleyado ng gobyerno. Samantalang itong mga senior citizens organization ay association of seniors. Could be people's organization, could be civil society, could be NGO. Hindi po sila gobyerno. Sila po yung nasi-serve, di ba? Pagsilbihan natin ang mga tao. So, ito yun sila. Napakaganda pong pakinggan yung importansya ang binibigay sa seniors. Pero po sa lungsod ng Maynila, pag hindi ka botante, hindi ka gano'n nila kamahal. Mukhang mahirap sagutin yung tanong na yan. Kasi hindi pa naman ako botante ng lungsod ng Maynila. Ganito na lang po. May mga programa kasing local. Etong pinagsasabi ko is national eh. Kaya obligado ang pamahalaan nasyonal na magbigay ng number 1, encouragement, number 2, support benefits dahil nasyonal. Si local naman, local government, may mga ordinansa. Yes. Sa ordinansa na yon, obligado silang tumulong sa kanilang mga seniors. Dahil sa laki ng Manila, gaano ba kadami yung senior citizen ng Manila City? 36,000. Mukhang maliit lang yan. 200,000 plus po. Ha? 200,000. Oo. Sa dami ninyo, siyempre, mag-iisip si Manila, ano ba ang budget nito, di ba? Kaya,
hindi kami nasasali. Sir, pero po, sa kagaya ng kung sinasabi nyo, kami naman po bilang seniors, nagbayad ng tax. Pinagulong natin ang ekonomiya ng Manila na lang, wag na natin gawing national. Bakit po pag hindi na botante na talaga namang karamihan na hindi na talaga magkakaroon ng interes na pumunta, bumoto, kung pipila sila, lalo na kung may dala ng tungkod o wini-welfare na sila. Nako, kailangan konsultahin natin si Attorney Romy Macalintal. Diyan nagtatampo si Attorney Romy Macalintal. Sabi niya, yung pagboto ay karapatan eh. Kung hindi ka pala boboto at taga Maynila ka talaga. Ganun ba yun? Sir, naguguluhan talaga din naman ako kasi kung ako nga, hindi na. Bumoboto ka ba? Of course. Oh, kita mo. Ako, para doon po ito sa maraming nakakausap natin na nagtatampo. Kung bakit Sige. hindi lang sila nakaboto, hindi na sila kasama sa bibigyan o tinatanggal na ang pangalan nila. Ang definition ng senior, di naman nagbago. Ayun po sa pagkakaintindi ko po. So, kailangan nating daanan naman yan, isulat ninyo, tapos ireklamo natin kasi tama din naman, citizen ka ng isang lugar, hindi ka lang nakaboto kasi may isa kang pinuntahan na lugar sa eleksyon, tatanggalan ka na ng benepisyo. So anyway, Attorney, sandali, sagutin ko lang siya mabilis. Sa mga kababayan po natin na nakakaranas o naka-experience po na ganyan na pag hindi ka na botante, parang wala ka ng karapatan o hindi ka nabibigyan ng benepisyo. Kaya po andito ang National Commission of Senior Citizen na titingin po ng pantay-pantay at wala pong pipiliin kahit na ikaw ay botante o hindi. Yung programa po ng National Commission of Senior Citizen na inyo pong tahanan ang siya pong magpupuno din ng mga kakulangan din po kung sa lokal. At saka syempre, lahat naman po pinangangalagaan natin. Kaya sana po itong lead agency po ng mga senior citizen ay yakapin po natin at mahalin dahil lahat po ng programa ay ibibigay po pantay-pantay para sa lahat. Talagang pasalamat ako na nakita mo yan, Mara. Dahil yan po ang rason bakit ginawa ang National Commission of Senior Citizen. Napuna ng Congressman Francisco Dato Jr. Yes. Napuna niya na may mga pinipili, may hindi sinusuportahan, kaya binuo niya yung National Commission para matawag ang pansin ng mga local governments at mga ahensya na namimili ng kung sino ang pagsilbihan. Opo, ayan. Nasasama namin si Congressman. Okay, so at least meron po silang mapupuntahan kung hindi sila Second binibigyan. question. Okay. Second pa lang yan. Sige po. Are we senior citizen are exempted to income tax? Well, pag retired ka na, ano pang income tax babayaran mo? May iba akong bilang kasi. Di ba, ang advocacy ko, sana walang retirement. Sana, pagdating mo ng 45, 50, pwede kang makapag-first retire at tumanggap ka ng retirement benefits at magliwaliw. Pag naubos na yung pera mo pagliwaliw, trabaho ka ulit. Retire ka at 65 or 70. Tapos, dalawa nang natatanggap mo na retirement. Di ba? Di ba? Yes. Pagkatapos, after the second retirement, kung kaya pa talaga, nag-enjoy kang magtrabaho, tulad ng marami sa inyo, gusto pang si Robinson, si SM, si KFC, marami na pong mga tindahan na nasasabing i-employ namin ang mga senior citizen. Di ba? So, nakikita akong pwede pang magtrabaho. Ngayon, may mga incentive system nga yung mga tindahan eh. Kasi, sabi ng pamahalaan, pag pinatrabaho niyo yung senior citizen, bigyan ko kayo ng 15% na tax benefit. Di ba? Kaya sa tingin ko, pag lucrative naman yung trabaho mo, syempre, kailangan lang talaga may protection ka rin. At may batas na nagsusuporta nito.
alam mo, karamihan sa nag-retire, nagtatrabaho nga, pero walang insurance. Consultant, di ba? Trabaho ka ng gusto, lampas pa nga ng 8 hours. Ngunit, kung may mangyari sa'yo, wala kang makukuha na insurance kasi retired ka na, sabi ng batas. Para sa akin, paano yan? Trabaho ka nga para magkaroon ng hanap buhay, tapos pag may nangyari, hindi ka protektado. So, gusto natin na sana may multiple retirement program. Nang sa ganun, meron ding multiple insurance program, di ba? Ganon yung, wow, maganda po yan, attorney. Retired but not yet Pwede ko tired. i-apply sa akin ng wow. Opo. So, may pala pong tanong doon sa butante na hindi pwedeng natatanggalin sa kasi katulad niyang bagong senior citizens attorney, no? Kailangan Bagong butante. senior citizen, Mas 60 bata pa pa. lang siya. 60 pa lang siya. Tapos hindi siya mag-apply pa lang ng senior citizens Opo. ID. Hindi siya butante. So hindi siya bibigyan ng ID, no? Wala siyang senior citizens Hindi bibigyan ng ID, 60 ka na? kasi nga po kailangan butante sa Ay, Manila. Ganon? Opo, yun Bawal po. hindi yan pwede. Hindi po nagbibigay ang OSCA ng ID, kailangan butante. Ay. Kung walang registration. Hindi po pwede. Okay ngayon may registration ng COMELEC. Kung walang registration, hindi nga siya maka-register. Gusto na niya kumuha ng ID ng senior citizens ID. Doon po ba sa ating online registration, hinihingi kasi yung ID ng senior. Opo. Paano po siya makapag-online? Kung wala siyang senior ID, Yes, wala siyang ay, produce. dali lang yan. Ano pong ID? May ibang ID. Okay. Basta kung may lisensya ka, o kung may passport ka, Okay. o kung may lahat na government issued ID, tinatanggap natin. Pero bukod sa ID, kung napunaan nyo, pati yung selfie. Di ba?